Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, expect the unexpected. Maraming bagay o pangyayari na hindi mo inaasahan ang kusang darating sa iyo. At kaya ito nangyayari dahil sa may rason ng Panginoon kung bakit niya yon ibinibigay sa iyo. Ika nga, everything happens for a reason. Yan ang temang sa tingin ko ang nakapaloob sa aking kwentong ibabahagi ko sa inyo. Bago ko magsimula ay gusto ko munang batiin kita, Papa Dudut, ng magandang gabi. Ganon din sa iyong mga masusugid na tagapakinig na tulad ko ay adik sa pag-ibig. Well, I'm April, 36 years old na ako sa ngayon. 265 pounds beauty at proud bilang Laking Tondo, Manila. Siya nga pala, super mega relate kami sa mga itinatampok na love stories mo dito sa Papa Dudut Stories. Anyway, napasulat ako sa inyo dahil na rin sa pangaasar at pamimilit ng mga friendship ko since very romantic daw ang aking love story. Hamon pa nga sa akin ang mga baklak yon. Pag daw hindi ako nagsulat ay sila mismo ang susulat ng storya ko at X-rated version pa raw. Dahil sa ayaw kong maging circus ang love story ko ay nagpasya ako na ako na mismo ang magsusulat nito. At para matigil na rin ang mga BFF ko sa pangaasar sa akin, Papa Dudut. Naku, Papa Dudut, I'm sure na aabangan ito ng mga lokaret kong BFFs. Well, nangyari ang aking love story many years ago in 2008. Noong una ay hindi ko kinoconsider ang sarili ko na maganda. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ako nagagandahan noon sa aking itsura. Bukod kasi sa mataba ako ay wala pa akong ganda. Bata pa lamang ako ay nakaranas na ako ng mga pangaasar at panlalait mula sa kapwa ko bata, baboy, tabatsoy, dabyana, donya buding, balyena, chabelita, aparador, bariles, refrigerator. Lahat ng kayang itawag sa mga matataba ay naitawag na nila sa akin. Papa Dudut, buti pa nga yung isa kong kababata na kahit kasing laki na yata ni Godzilla sa sobrang katabaan ay hindi naging tampulan ng panunukso at sa halip ay marami pa ring lalaking nagagandahan at nanliligaw sa kanya. Samantalang ako, bukod kasi sa palagi akong tampulan ng pangaasar, ay walang ni isang nagtangkang manligaw sa akin. Oo, minsan ay may nanliligaw din sa akin only to find out na pinagpupustahan lamang pala niya ako sa mga kaibigan niya. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako umibig o nagtangkang maghanap pa ng lalaki na iibig sa akin. Bukod sa ayaw kong masaktan muli, ay wala namang magseseryosong lalaki sa itsura kong ito. Tanggap ko na hindi para sa akin ang ibigin ng isang lalaki. Meron akong nakababatang kapatid na babae, si Vonisha o Sonia, 26 years old. Pero kung ako ay mataba at hindi kagandahan, kabaliktaran naman kay Sonia. Maganda at sexy si Sonia kaya maraming lalaki ang nagkakagusto at nanliligaw sa kanya. Papa Dudut, minsan ay hindi maiwasang ipagkumpara kami ni Sonia since magkapatid kami. Siya madalas ay papuri ang natatanggap niya sa mga tao. Samantalang ako ay parang wala. Nung una ay hindi ko maiwasang mainggit kay Sonia
At hindi ko naiwasang maghinanakit sa Diyos dahil hindi niya ako ginawang maganda, Papa Dudut. Hanggang sa huli natanggap ko din ang aking kalagayan. Iwinaksi ko ang lahat ng inggit o anumang hinanakit at pinalitan ko ito ng positive vibes. Naging masiyahin ako, bubbly, kengkoy at palabati. Binansagan din nila ako bilang babaeng bakla. Minsan ay may mga panunukso pa rin akong natatanggap pero lahat ng yon ay binabaliwala ko na lamang. In fairness naman sa kapatid ko, Papa Dudut, kahit na nabiyayaan ng kagandahan, ay nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba, mabait at palakaibigan. Yun nga lang ay masyado siyang magastos, easy-go-lucky at sobrang down to earth. Masyado rin siyang mapaglaro sa mga lalaki at kahit kailan ay hindi naging seryoso sa mga pakikipagrelasyon. Ako naman bilang nakakatandang kapatid ay pinangaralan ko na lamang siya. Ibinibigay ko sa kanya ang sa tingin kong best advice para sa kanya. In the end hanggang payo lang naman ako sa kanya kasi siya rin naman ang masusunod sa pagpapatakbo ng buhay niya. Best buddies kami ni Sonia sa lahat ng mga gimmick, mga racket at kung anik-anik pa. At dahil close nga kami ni Sonia ay madalas siyang magsabi ng kanyang mga sekreto sa akin. Lalo na sa kanyang mga manliligaw at natitipuhang mga lalaki. Kaya masasabi kong updated ako sa mga lakad ng aking nakababatang kapatid, Papa Dudut. Samantala isang araw ay kakauwi ko lang noon galing sa trabaho nang salubungin ako ng aking kapatid. Para ipakita sa akin yung bago niyang cellphone na na-avail niya noon sa swapping sa Tutuban. Kahapon, nagpaswap ako ng cellphone sa Tutuban. Tapos inisa-isa ko ang mga features nito until I found some handsome pictures of this guy. Tapos iniwan pa niya ang bagong number niya sa contacts ng cellphone. Kwento ni Sonia sa akin. Kaloka ha? Iniwan pa talaga niya ang pictures at number niya? Natatawa kong sabi. Ate, tingnan mo tong mga pictures niya, ang gwapo niya. Sabi sa akin ng aking kapatid. Dahil sa na-curious ako ay tinignan ko na rin ang cellphone na hawak nito. At aaminin kong nagwapuhan nga ako doon sa lalaking dating may-ari ng phone ng kapatid ko. Siyempre Ate April, tinext ko din si Guy. Tapos nag-reply siya kaagad. Eto basahin mo. Dagdag pa ni Sonia at ipinabasa nga niya sa akin ang text message noong lalaki. Hi Sonia, pasensya ka na at nakalimutan kong tanggalin ang mga pictures at number ko bago ko pinaswap noong isang linggo sa Tutuban ang cellphone ko. Anyway, I'm glad that sa napunta sa iyo ang cellphone number na yan. Matagal kong iningatan yan. Basa ko. Ayan lang? Disappointed kong tanong. Hindi man lang kinilig ang atay at balon-balunan ko. Dagdag ko pa habang natatawa. Wait, heto pa Eto basahin ko para sa iyo. Pagkatapos ay binasa nga ni Sonia ang ibang text message sa kanya ng lalaki. Of course yes. Pwede tayong maging mag-text mate. By the way, I'm Sandro. 24 years old single. If time will permit. Minsan ay magkita tayo ha. Yun na yun. Sabi ko habang naiiling. Grabe Ate April, kinikilig ako. Halos maihi si Sonia sa sobrang pagkakilig. Napataas naman ang aking kilay. Kinikilig ka na doon Sonia? Ang babaw mo naman. Wala nga siyang binanggit na kung anong romantic words or phrases tapos kinikilig ka na. Ang sabi ko. Ano ka ba te? Tingnan mo ang picture ni Sandro Sinong babayang hindi makikilig sa ganyang kagwapong lalaki? Sabi pa ng kapatid ko na halos mabaliw sa kakatitig sa picture noong lalaki. Ay nako, Bonesha. Hindi ka na nagtanda. Una, paano ka nakakasiguro na siya ang nasa picture? Naku, baka posera lang yan katulad nung isa mong naka-eyeball dati. Kaloka, akala natin sobrang gwapo dahil sa profile picture niya sa Facebook. Yun pa lang, tsaka sa personal. Gumamit lang pala ng picture ng iba. Tapos yung isa mong nakadate, sabi niya 23 years old lang siya. Pero sino ang dumating? Isang gurang, ang sabi ko.
Masyado ka namang negative de. Malay mo this time may nagsasabi siya ng totoo. Na ang katext ko at ang lalaki sa aking cellphone ay iisa. Depensa na lamang ng aking kapatid na halatang na in love sa litrato ng lalaking yon. Papadudot, inaamin ko na humanga ako ng sobra sa larawan ng bagong katextmate ni Sonia. Pero nag-aalinlangan pa rin ako kung talagang ang katext ni Sonia at ang lalaking nasa picture ay iisa. Marami na rin kasi akong nababalitang modus na kumukuha ng litrato ng iba. Tapos ay magpapanggap na kunwari sila yung taong nasa picture, tapos isasagawa nila ang kanilang panloloko sa sinumang kakagat sa kanilang modus. At saka based on our experience na rin siguro, ilang beses na rin akong isinama ni Sonia sa kanyang mga eyeball date kung saan ang mga ka-eyeball niya ay namit niya through internet. Ang inakala naming mga gwapo at matipuno dahil sa kanilang mga larawang ginagamit sa internet ay siya palang kabaliktaran sa personal. Muntik na nga kaming mapahamak noon dahil minsan ay nakipag-eyeball noon si Sonia sa isang lalaki na miyembro ng Budol-Budol Gang. Kaya dahil sa mga karanasang ito, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga bagong kakikilala sa internet man o sa cellphone. Pero hetong si Sonia, walang kadala-dala. Minsan inisip ko kung anong ganda ni Sonia ay siya namang pagkabubita niya. Papadudot, nagpatuloy si Sonia na makipag-textmate kay Sandro. Naging magkaibigan ang dalawa. 2 buwan ang lumipas ay lumapit sa akin ang aking kapatid at ibinalita niya na magkikita na sila ni Sandro. Kaso may problema, Ate April, wika ng aking kapatid. Problema? Bakit naman? Nagtataka kong tanong sa kanya. Nang magpasya kami na magkita na, ay nagkasundo kami na ibigay ko sa kanya ang picture ko para madali daw niya akong makilala. Kaso picture mo ang ibinigay ko sa halip na sa akin Pagtatapat pa ni Sonia sa akin. Nanlaki ang aking mga mata sa sobrang pagkagulat sa sinabi ng magaling kong kapatid. Ano? Ay walang hiya ka. Bakit mo binigay ang picture ko? Hindi naman ako ang katext niya. Kasi ate, gusto kong malaman ang reaksyon niya kung nagsasabi siya ng totoo na mahal niya ako. Ayoko kasing mamahalin niya ako dahil sa mukha ko lang. Kaya susubukan ko muna kung hanggang saan ang pagmamahal niya sa akin. Paliwanag naman niya sa akin. Pero nainis pa rin ako. Talagang isinubo pa niya ako sa malaking gulo. Ano naman ang sabi niya sa picture ko? Curious kong tanong. Sabi niya maganda ka raw. Gusto niya talaga akong mamit ate. Kaso anong gagawin ko? Ang alam niya ikaw ang katext niya. Ang sabi ni Sonia. Di sabihin mo ang totoo total. Sabi mo gusto kanyang kamit, di ba? Di ibigay mo sa kanya ang totoo mong picture, suggestion ko. Pasensya na Ate April. Mahal ko si Sandro. Kung ako ang magtatapat sa kanya, baka magalit siya sa akin. Ayoko magalit siya sa akin. Ang plano ko ay ikaw muna ang makipag-meet kay Sandro. Tapos ikaw na lang ang magtapat na hindi ikaw si Sonia. Nang hindi siya magalit sa akin. Please ate, ikaw nang gumawa ng paraan, please. Pakiusap ni Sonia sa akin. Siyempre dahil sa binigyan ako ng paawa face ng aking magaling na kapatid, ay lumambot ang aking puso. Okay fine, sige. Ako na makikipag-meet kay Sandro. Tapos sasabihin ko na sa kanya na hindi ako si Sonia. Nakatext niya at kapatid ko ang katext niya. Tapos ay saglit akong natahimik. At doon ay may na-realize ako. Teka, hindi ba lokohan ito? I mean, niloko mo si Sandro? I'm sure magagalit yun sa'yo. Hindi ba dapat ikaw ang magtapat sa kanya sa halip na ako? Total naman sabi niya ay mahal ka niya. Kung mahal ka talaga niya, hindi siya magagalit sa'yo, ang sabi ko. Pero desidido talaga si Sonia na ilagay ako sa gulo. Basta ate, ikaw nang gumawa ng paraan ha. Alam kong magaling ka magpalusot. Kaya mo yan ate, mahal ko si Sandro at ayoko magalit siya sa akin. Please help me. Aniya with her paawa face. Well, ano pa bang magagawa ko? As usual, ako na naman ang tagawalis ng kalat mo. Teka, kailan ba kayo magkikita?
Tanong ko. Actually, mamayang gabi na. Nahihiyang sagot pa ni Sonia. Nanlaki ang aking mga mata at napamura sa sinabing yon ni Sonia. Pero wala na akong magagawa kundi ang pumunta sa meeting place nila at magpanggap ako bilang kapatid ko. Maaga akong pumunta sa supposed meeting place ni Sonia at Sandro sa isang fast food sa loob din ng Maynila. Casual lang ako at alam ko ang sasabihin ko sa lalaki pagdating niya. Umorder muna ako ng burger at fries habang naghihintay. Samantala eksaktong naubos ko na yung pagkain ko nang dumating si Sandro. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla akong natulala tapos ay bumilis ang tibok ng aking puso. Nakalimutan ko lahat ng sasabihin ko kasama na yung pagtatapat ko sa kanya na hindi ako si Sonia. Sonia? Tanong sa akin ng lalaki. Tumango naman ako bilang tugon. Maupo ka. Pasensya ka na kung pinaghintay kita ng matagal ha. Medyo na traffic lang ako papunta dito. Paliwanag ni Sandro kung bakit 15 minutes siyang late sa aming usapan. Okay lang yon. Ang importante ay dumating ka. Nakangiti ko namang sagot. In fairness kay Sandro, ang ganda ng first impression ko sa kanya. Mabait, galante at higit sa lahat ay gentleman. Pagkatapos niya akong ilibre ng pagkain ay nagkwentuhan kami. Pero ingat ako sa pagkukwento dahil baka may masabi akong taliwas sa sinabi sa kanya ni Sonia. I'm happy right now. You know what? Sobrang saya ko ngayon. Dahil sa wakas ay nagkita at nagkasama na tayo, Sonia. Ang sabi ni Sandro sa akin. Buti naman natanggap mo ko kahit na mukha kong napabayaan sa kusina. Ang sabi ko. Pagkatapos ay bahagyang tumawa pa. You look gorgeous. Kaya nga nahuli mo ang puso ko. Reply sa akin ni Sandro. As expected ay nakaramdam ako ng tila kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko and I like it so much. May I ask you something? Are you sure na you love me? You know, we both express our feelings through text message. We both agreed that we will go beyond friendship. Pagpapatuloy ni Sandro, detailing some conversations nila ng kapatid ko. At nanlaki ang mga mata ko sa sobrang gulat. Hindi ko alam nung una kung ano ang sasabihin ko. Ngunit agad din akong nagsalita sa naghihintay na si Sandro. First time pa lang nating magkita sa personal, love na kaagad. Natatawa ko na lang nasabi. Pero gusto kong maging matibay muna ang friendship natin. Gusto kong makilala ka ng husto. Paliwanag ko na lang sa kanya. Kung sabagay tama ka. Pagsang-ayon ni Sandro sa akin. By the way, bakit hindi natin gawin ang pagkakataon na ito sa getting to know stage natin? Iba pa rin kasi kung personal na magpapakilala sa isa't isa. Sa text o chat pwede ka pang magpanggap pero kung personal, it lessen the risk of masquerading. Suhestyon pa niya. Agree ako sa sinabi mo, sabi ko sa kanya. Ako na magsisimula. I'm Sonia Alcantara, standing at 5'4" and weighing 265 pounds. At nagtatrabaho ako bilang hairdresser. Pakilala ko ulit kay Sandro. Akala ko ba accountant ka? Nagtatakang wika pa ni Sandro. Natigilan ako at namutla papadudot. Strike 1. Hindi naman sinabi ni Sonia sa akin na accountant pala ang pakilala niya kay Sandro. Chika ko lang yon, sorry. Hairdresser talaga ako. Napangiti sa akin si Sandro. Okay lang yon. Anyway, I'm Sandro Chang, 24 years old, a call center agent. I love watching movies and reading books. My favorite pastime is going to the gym and yoga 3 times a day. And I love basketball. Pakilala naman niya sa akin. Pasensya ka na kung dito lang muna kita dinala sa fast food. Next time sa sweldo ko sa katapusan, sa magandang restaurant na kita dadalhin. Pagpapatuloy pa niya. Natuwa ko sa narinig ko. Talaga may next time pa? Of course, Sonia. Actually, you're better in person than in text. I'm glad I met you in person. Sabi ni Sandro with accent. Our first meetup was unforgettable one. Masayang kausap at kasama si Sandro. That night ay nagpalitan kami ng kwento tungkol sa amin. Bagamat nagpakilala ako bilang si Sonia ay wala na akong sinabing anumang kasinungalingan.
Ipinagtapat ko na sa kanya ang totoo naming buhay sa Tondo. Ganon din si Sandro. Ikinuwento niya sa akin na isa siyang nursing graduate ngunit hindi siya makahanap ng trabaho bilang nurse ay nagpa siya na lamang siyang maging call center agent. Siya kasi ang breadwinner ng pamilya. Pinag-aral niya ang kanyang 2 pang kapatid sa high school at tinutulungan din niya minsan ang kanyang nanay na magluto ng siomai. Ikinuwento rin sa akin ni Sandro ang tungkol sa tatay niyang negosyanteng incheck. Noon ay hindi siya nito kinikilala bilang anak dahil may iba itong pamilya. Ngunit kinalaunan ay kinilala na rin siya sapagkat siya lamang ang isang lalaki na anak ng kanyang tatay. Kaugalian kasi ng mga incheck na ipamana ang kanilang mga negosyo at ari-arian sa lalaking anak. Ngunit ilang beses tinanggihan ni Sandro na mag-manage ng negosyo ng kanyang ama at sa halip ay sa call center niya napili magtrabaho. Papa Dudut, Sandro is such a nice person. Kaya naman nakaka-feel ako ng guilt sa tuwing maaalala ko ang pagpapanggap ko bilang si Sonia. Actually, matagal ko nang gustong ipagtapat sa kanya ngunit tila pinipigilan ako ng tadhana. Nagpatuloy ang pagpapanggap ko bilang si Sonia, lingid sa kalaman ng aking kapatid. Naging madalas ang paglabas namin ni Sandro. Madalas din niya akong ayaing manood ng sine. Sa kabilang banda ilang beses akong tinanong ni Sonia kung naipagtapat ko na kay Sandro ang katotohanan, ngunit panay ang alibay ko. Kesyo, kinakatwiran kong naghahanap pa ako ng tiyempo. Nung una ay okay lang kay Sonia ngunit hindi naglaon ay unti-unting umiksi ang kanyang pasensya. Madalas niyang sinasabi sa akin na siya na ang kakausap kay Sandro ngunit sa hindi ko malamang kadahilanan ay hindi natutuloy ang balak ng aking kapatid. Nagpatuloy ang pagkikita namin ni Sandro at inilihim ko yon kay Sonia. Walang kalam-alam ang aking kapatid na tuluyang nahulog na ang loob ko kay Sandro. Iniibig ko na ang lalaking iniibig rin ng aking kapatid. Thanks Sonia for being with me tonight. Masaya ako at magkasama tayo ngayong gabi, ang sabi pa ni Sandro. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kamay at humarap siya sa akin. I love you more than a friend, pagtatapat pa niya. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang yon at aaminin kong masaya ako pero meron din akong guilt na nararamdaman sa aking puso. Paano na lamang kung malaman ni Sandro na hindi ako si Sonia? Buti na lamang noong 2008 ay hindi pa masyadong patok ang social media like Facebook. Kasi kung ginawa ko yung pagpapanggap na yon ngayong 2024, baka matagal na akong nabuking ni Sandro. Anyway, matagal akong natigilan sa sinabi ni Sandro na mahal niya ako at higit pa sa isang kaibigan. Kaya muli siyang nagpatuloy. I know you will be surprised. Matagal ko nang kinikimkim ito, Sonia. Pero I just want to tell you na mahal kita. Yan ang natatandaan kong eksaktong sinabi niya sa akin noon. Sigurado ka ba, Sandro? Nauutal kong tanong sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya that time. Nagkatinginan kami. Hindi ba kapanipaniwala ang sinasabi ko? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi sa ganun, Sandro. Pero nung nagustuhan mo sa akin, una sa lahat ay mataba ako. Pangalawa, hindi naman ako kagandahan. Tapos pangatlo, hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang putulin agad yon ni Sandro. Minahal kita bilang ikaw. Aniya, huwag mong sabihin sa akin na mataba ka o pangit ka. Kaya hindi kita pwedeng mahalin. Sonia, ikaw ang sinasabi ng puso't utak ko. Lahat ng bagay na tungkol sa iyo ay minahal ko. Pati imperfections mo ay minahal ko. Para sa akin, ikaw lang ang paraiso ko. Pagpapatuloy pa niya. Aaminin kong naantig ako sa sinabi niyang yon. Minahal niya pati ang imperfections ko at labis ko yung kinakatuwa. Isa na lang ang problema ko, Papa Dudut, ang pagsisinungaling ko sa kanya. Kaya hindi ko makuhang magsaya dahil iniisip ko pa rin ang magiging reaksyon niya sakaling malaman niyang hindi ako si Sonia. Hindi mo pa ako lubos na kilala para sabihing mahal mo ko. Pabulong na sabi ko. Deep inside kasi nakukonsensya ako at nasasaktan at the same time. Pero sinasabi ng puso ko na kilala na kita, Ania.
I'm confident enough na ikaw na yung babaeng matagal ko nang hinahanap at pinapangarap, dagdag pa niya. Papa Dudut, labis ang katuwaan ko noon nang magtapat din si Sandro ng kanyang nararamdaman para sa akin. Feeling ko'y humaba ng todo ang aking buhok sa sobrang galak. Hindi talaga ako makapaniwala noon na isang gwapong katulad ni Sandro ay iibig sa isang katulad ko. Sa totoo lang ay hindi ko ina-expect na may magtatapat pa ng pag-ibig sa akin, pero nararamdaman ko sa bawat katagang binibitawan ni Sandro ay naroroon ang sinseridad. Kaya hindi ko na question pa ang pag-ibig na yon ni Sandro, Papa Dudut. Pagkaraang tanggapin ko ang pag-ibig ni Sandro ay naging magsyota kami. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay nag-aalala ako sa aking kapatid na umaasa pa rin sa pagmamahal ni Sandro. Hindi ko magawang ipagtapat kay Sonia sapagkat tiyak na masasaktan siya. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang klaseng pagtatapat ang gagawin ko sa kapatid ko. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Sonia tungkol sa isang mahalagang bagay. Buo na ang desisyon ko na harapin na si Sandro. Ako na mismo ang magtatapat na ako ang tunay na Bonesha, ang kanyang textmate. Seryosong sabi ng aking kapatid. Napabuga ako ng hangin at nilakasan ko na ang aking loob na aminin na kay Sonia ang totoo. I'm sorry Sonia, pero kami na ni Sandro. Boyfriend ko na siya. Ate, alam mo namang mahal ko si Sandro. Bakit mo ginawa sa akin to? Traidor ka, mga agaw ka. Galit na sabi niya sa akin pagkaraang malaman niya ang katotohanan. Hindi ko kailanman inagaw sa iyo si Sandro. In the first place, ikaw ang dapat sisihin. Kaya hindi ka minahal ni Sandro, hindi ko na kailangan pang ipaliwanag yan dahil alam mo naman yan. Tugon ko. Medyo napataas na rin ang boses ko dahil sa sobrang tensyon. Papa Dudut, simula noon ay wala na kaming naging kibuan pa ni Sonia. Alam ko na ang nararamdaman ko na labis siyang nasasaktan. Awang-awa ako sa kapatid ko at madalas ko siyang nakikitang umiiyak. At nagmumukmok sa kanyang kwarto at gusto ko man siyang aluin, ngunit hindi ko magawa sapagkat ako ang may kagagawa nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, nadurog ang puso ko noon sa tuwing nakikita kong malungkot si Sonia. Kaya agad akong nagpasya na ipagtapat na kay Sandro ang lahat. I have something to tell you, Sandro. Dapat matagal ko nang sinabi ito sa iyo. Hindi ako si Sonia. Hindi ako si Bonesha. Nauna mong nakatext. Pag-amin ko sa kanya. Pero tulad ng aking inaasahan, ay naguluhan lamang si Sandro sa aking sinabi. April ang tunay kong pangalan. Si Sonia, siya yung kapatid kong bunso. Siya yung una mong nakatext at nagpanggap lamang ako bilang siya. Pagpapatuloy ko. Sorry, pero paano nangyari yon? Bakit ka nagpanggap na ikaw ang kapatid mo? Care to explain para maintindihan ko? Ang sabi pa ni Sandro na seryoso at parang gustong maggalit sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagpaliwanag sa kanya. How do I start? Una sa lahat, kapatid ko si Sonia. Siya talaga ang katext mo. Pero nung panahong nag-decide kayong magkita ng personal, ay natakot ang aking kapatid. Nagtapat kasi kayo ng pagmamahal sa isa't isa sa text pero hindi sigurado si Sonia sa ipinagtapat mo, kaya sinubukan ka niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng litrato ko sa halip na litrato niya. Sa pagpapadala ng pangit na litrato ko ay upang mapatunayan niya kung hanggang saan mo siya kayang mahalin. Pinakiusapan ako ng kapatid ko na makipag-meet sa iyo at ipagtapat ang lahat. Paliwanag ko. Pero bakit hindi mo agad ipinagtapat sa akin? Usig niya sa akin, Papa Dudut. Binala kong ipagtapat sa iyo, ngunit hindi matuloy-tuloy dahil na rin sa dumating na unexpected na pangyayari, ang sabi ko. Pagkatapos nun ay napaiyak na ako. I'm sorry, Sandro. Sa pagkakataong yun ay nawala sa mukha ni Sandro ang galit at sa halip ay hinawakan pa niya ang dalawa kong kamay. I don't care kung sino ka man. Ang mahalaga ay mahal kita. Sabi pa niya sa akin. Pero agad akong bimitaw sa pagkakahawak niya sa mga kamay ko. Hindi ako ang dapat mong mahalin.
kundi ang tunay na Sonia. No, walang makakadikta sa akin kung sino ang dapat kong mahalin. Pagtutol pa ni Sandro. Please Sandro, mahal na mahal ka ni Sonia. Kung alam mo lang kung gaano siya nasaktan nung malaman niyang inagaw kita sa kanya. Nakikiusap ako Sandro, baka may puwang pang tunay na Sonia sa puso mo. Sana mahalin mo din siya ng tulad ng pagmamahal mo sa akin. Pakiusap ko sa lalaking mahal ko. Papa Dudut, para sa akin isang mabigat na desisyon ang ginawa kong yon. Ang pakawalan si Sandro para sa kapatid kong umaasa pa rin na mamahalin siya ng lalaking minahal ko ng lubos. Pero hindi yun naging madali para kay Sandro dahil para sa kanya. Ako pa rin ang mahal niya. So pagkatapos ng lahat ay ipamimigay mo lang ako na parang laruan? Tama na April, hindi ako laruan para paglaruan mo ng ganito. May halong pagtatampo ng wika ni Sandro. Tapatin mo nga ako? Mahal mo ba talaga ako? Tanong niya sa akin. Oo Sandro, mahal na mahal kita. Sa totoo lang ay masakit sa akin itong ginagawa ko. Pag-amin ko sa kanya. Pero hindi ako ang babae na para sa iyo. Pero si Sonia ang makapagbibigay sa iyo ng pagmamahal na hindi ko kayang ibigay sa iyo. Pagpapatuloy ko pa. No April, ikaw ang nagbigay ng sapat na pagmamahal na minimithi ko. Ikaw lamang ang babaeng mahal ko. So kung mahal mo rin ako, bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Buong desisyon ni Sandro. Ngunit sa halip na tanggapin ay tinalikuran ko na lamang siya. Patakbo akong lumayo sa kanya habang naririnig ko ang kanyang pagtawag at pagmamakaawa sa akin. Papa Dudut, yon ang pinakamasakit na desisyong ginawa ko sa aking buhay. Ang iwanan si Sandro. Tinis ko ang sakit na yon alang-alang sa aking kapatid. Mahapdi man sa puso ay alam ko rin na makaka-move on din ako at makakalimutan ko si Sandro. Ngunit sa tuwing makikita ko si Sandro o maaalala ang eksenang iniwan ko siya, ay patuloy pa rin akong nasasaktan at nangungulila. Mas lalong sumasakit ang aking puso nang makita kong magkasama sina Sandro at Sonia na masaya. Isang buwan nang lumipas ay naging magsyota sina Sandro at Sonia. Lalo akong pinanghinaan ng loob sa tuwing magkukrus ang landas namin. Bakas ko pa rin kasi sa mga mata ni Sandro ang pangungulila at pagmamahal sa akin. Kaya sa halip na masaktan ko ulit ang damdamin ni Sonia ay nagpa siya akong magpakalayo-layo. Pumunta ako sa probinsya namin sa Batangas sa bahay ng tiyahin ko at doon ako nagpalipas ng sakit. Doon ay pinutol ko ang communication sa kapatid kong si Sonia dahil ayokong masaktan. Namasukan ako sa isang parlor doon at pinagpatuloy ko ang pagiging isang hairdresser. Unti-unti na sana akong makaka-move on ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nag-cruise muli ang landas namin ni Sandro. This time, hatid ang isang balitang sadyang nagpagulat sa akin. Nakipaghiwalay sa akin si Sonia. Sabi niya, hindi siya babaeng karapat-dapat sa akin kundi ikaw. Pero huwag kang mag-alala. Maayos na siya. Sa katunayan ay nami-miss ka na niya. Siya nga nagbigay ng address sa akin ng tita mo at nakiusap siya na sunduin kita sa Batangas. Kwento sa akin ni Sandro. At that time ay halos wala akong masabi. Kaya naman nanatili lamang akong nakatingin sa kanya at hindi makapaniwala. Uuwi na tayo ng Manila kasi doon tayo magpapakasal, sabi pa niya sa akin. Ha? Magpapakasal? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Mahal mo ba ako, April? Tanong niya sa akin. Oo, mahal na mahal kita hanggang ngayon. Pag-amin ko. So will you marry me? Mabilisang tanong sa akin ng lalaking kaharap ko. Ang bilis naman, tanging nasabi ko. Pero ang totoo ay gusto kong sabihin yes. Will you marry me? Inulit ni Sandro ang tanong. Because I want you to be my wife. I want to stay with you forever, dagdag pa niya. Dahil sa hindi ko na matiis ang kilig ay isang desisyon ang aking ginawa. Of course, yes, I will marry you anytime. Kung gusto mo ngayon na Natutuwa akong reply sa kanya. Papadudot nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Pag-uwi namin ni Sandro sa Maynila ay sanalubong ako at binati ni Sonia. Nag-usap kami ng aking kapatid
Ipinagtapat niya sa akin na na-realize niyang hindi sila para sa isa't isa ni Sandro. Masaya rin niyang ibinalita sa akin na may bago siyang ka-textmate at isang foreigner. Naloka ako kasi super gwapo nung guy. At nakabingwit na naman ng gwapo ang lukarit kong kapatid. On the other hand ay nangako si Sonia na tutulong siya sa paghahanda sa kasal namin ni Sandro. 2 araw mula nang bumalik kami sa Maynila ay ipinakilala na ako ni Sandro sa kanyang mga magulang. Lalo na sa kanyang amang Chinese. At ang nakakaloka dito ay nag-nosebleed ako habang kausap ko ang kanyang pudra. Papa Dudut, paano ba naman kasi hindi ko maintindihang magtagalog ang tatay niya kasi purong Chinese. Pero in fairness, super bait at super accommodating nito. At sinabi rin ng pudra ni Sandro na botong-boto siya sa akin. Siyempre ako naman feeling ko'y humaba ang hair ko dahil sa mga compliments na natatanggap ko sa mga magulang ng aking future husband. Sa ngayon, Papa Dudut, ay mahabang taon na kaming kasal ni Sandro. 4 na ang anak namin na pinangalanan naming Vander ang aming panganay, Vivian ang pangalawa, Salvatore ang pangatlo at Selena naman ang aming bunso. Tinanggap na rin ni Sandro ang pagmamanage ng negosyo ng kanyang ama. At syempre ginawa ko naman ang lahat para tulungan siya. Dito na rin kami nakatira ngayon sa Project 8, Quezon City, halos katapat lang ng Barangay Hall ng Sangangdaan. Kung tatanungin naman ako ng mga listeners mo kung ano ang moral lesson ng story ko. Well, una, maging confident ka sa iyong sarili, ano man ang itsura mo. Pero wag naman yung overconfident to the extent na feelingera ka na. Pangalawa, expect the unexpected. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Basta i-enjoy lang ang iyong life. Huwag mawala ng pag-asa because everything happens for a reason. At pangatlo'y maging totoo ka sa iyong sarili. Huwag kang magpapanggap dahil hindi mo ma-attain ang tunay na kasiyahan kung palagi kang nagtatago sa likod ng maskara. Muli nagpapasalamat ako sa inyo, Papa Dudut, at binigyan mo ng pagkakataon na mai-ere ang aking talambuhay. Sana'y magtagal pa ang iyong programa. God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, April Alcantara Chang. Congratulations, April! Masaya kami dito sa Papa Dudut Stories na malaman na isa na kayong happy family ni Sandro. Bagamat hindi ako masyadong agree sa pagpayag mo sa kagustuhan ng iyong kapatid na magpanggap ka bilang siya. Buti na lamang at mahal ka talaga ni Sandro at hindi ka niya pinakawalan. Kahit na nalaman niya ang katotohanan. Kung sa bagay, naiintindihan ka rin naman namin kung bakit mo yun nagawa dahil napasubo ka lang dyan sa kapatid mo. At sinubukan mo rin namang magparaya kay Sonia kahit papaano. Pero dahil sa kayo talaga ni Sandro ang tinadhana kaya kahit ano pang hadlang o obstacles, ang dumating ay kayo pa rin ang nagsama at nagmamahalan sa huli. Basta mga kaibigan, iwasan natin ang pagpapanggap at pagsisinungaling lalo na sa mga taong mahal natin. Mahirap magmahal ng taong walang tiwala sa iyo. Kaya wag natin yung sirain. Maging totoo tayo sa ating mga sarili. At wag nating ikahiya kung tayo man ay may kapintasan sa ating itsura. Sabi nga ni Ariana Grande, be happy with being you, love your flaws, own your quirks, and know that you're just as perfect as anyone else. Exactly as you are. At kapag nagawa mo yon, sinasabi ko sa iyo, magiging masaya ka sa buhay. Muli maraming salamat, April, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong love story sa Papa Dudut Stories. More blessings to come. Hanapin po ang Kaistorya Horror para sa mga nakakatakot na uploads araw-araw. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Ang mga link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.